Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Isang mapagpalang araw po sa inyo kaibigan. Salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at handang sumama sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na ating pong tutunghayan mula sa Mark 4:35-41. Ang Mark chapter 4 verses 35 to 41 po ay istorya kung saan pinakalma ng Panginoon ang isang bagyo. Siguro po marami sa inyo ang familiar na sa chapter na ito, sa verses na ito. Ngunit bayaan niyo pong ikwento ko po sa inyo. Nung gabi na po ay si Jesus, sabi niya doon sa kanyang mga disciples, pumunta tayo sa other side of the lake. So, sumakay po sila sa boat. At nung sila ay palayo na sa pampang, iniwan po nila yung mga crowds na andon, yung mga tao na andon. At nung sila medyo may kalayuan na, dumating po ang isang malakas na bagyo at napakataas na mga alon. And they were threatening to drown the boat. Ito po'y pumapasok na sa boat at nagkakaroon na ng tubig. Si Jesus po, nung mga panahon na yon ay natutulog sa likod ng bangka. And the disciples woke him up and said, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Tigil muna po tayo dito. Sapagkat dito meron tayong makikitang mga aral na gusto ko na pong sabihin sa inyo habang tayo ay nagkwekwentuhan tungkol po dito sa verse na ito. First of all, we must realize that storms are part of the journey. The disciples did not find themselves in danger because they disobeyed, but they were exactly where Jesus told them to be. Hindi po ba sabi ni Jesus, let's cross to the other side of the lake, and they were there, they were following Jesus. But still, the storms came. Alam niyo po, it doesn't mean that when we follow Jesus, wala nang mga bagyo na darating sa ating buhay. Hindi po tayo exempted sa mga bagyo ng buhay sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ngunit ang mahalaga pong malaman natin is that when circumstances hit us hard, remember who is in the boat with you. Jesus is with us in the boat. Yan po ang isa sa mga leksyon na pwede nating makita dito po sa ating binasa. Pangalawa po, nakita natin dito na nung nag-threaten na ang malakas na alon na pumasok sa bangka, ay natakot yung mga disipulo ni Jesus at ginising siya. Sabi, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Kasi at the time, Jesus was sleeping at the back of the boat. At ito po minsan yung danger when we doubt God's care. Kapag pumasok na at napangunahan na tayo ng isipan na walang pakialam ang Diyos sa atin. Katulad po ng mga disciples in their terror, inakusahan nila si Jesus na walang pakialam sa kanila. Kapatid, tayo kaya, kumusta ang reaksyon natin when we are hit hard by the storms of life? When life spirals out of control, madali po sa atin ang magkaroon ng victim mindset at tayo ay nagsisimulang mag-isip kung tayo ba'y nakalimutan na o inabandona na ng ating Panginoon. Kapatid, sa mga pagkakataon pong ito, pigilan natin ang ating mga sarili, mag-submit po tayo sa Holy Spirit because the Lord has already proven that He will never leave us nor forsake us, that He cares for us deeply, and the cross is the ultimate proof that Jesus cares. He died for us on the cross. He died for us on the cross. Don't we ever forget that, especially when life's storm threaten us. Huwag po tayong maging madali na mag-akusa sa Panginoon na nakalimutan tayo, pinabayaan tayo, hindi tayo mahal, sapagkat kinakailangan lamang po nating tumingin sa krus upang tayo po ay mapaalalahanan ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin.
Pangalawa, ano po ang ginawa ni Jesus? He rebuked the wind and the waves, and then He gently rebuked His disciples. Sabi po rito, "Why are you so afraid?" Sabi ni Jesus sa kanila, "Do you still have no faith?" Ano po ang ating takeaway dito? Yung pong mga takot natin usually is fixed on the size of the storm. When we are afraid, it is because our focus is on the problems. Our focus is on the storm. Our focus is on the water that is threatening to drown our boats. But faith focuses on the size and the authority of the one who is in the boat with us. When we know His power, when we know who He is, when we know what He can do, when we are cognizant of the fact that He loves us so much, we can trade our anxiety for God's peace. Kapatid, hindi ko man alam ang iyong pinagdaraanan sa araw na ito, ngunit alam yan ng Panginoon. Kung pakiramdam mo ikaw ay nalulunod na sa iyong bangka, kung sunod-sunod ang unos sa iyong buhay, huwag mo sanang tingnan ang laki ng mga alon, ang lakas ng hangin at ang bagyo, kundi tingnan natin kung sino ba ang kasama natin sa ating buhay. Siya ay si Jesus na tunay na nagmamahal sa atin at nangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man hanggang sa pinakahuling araw ng mundong ito. Nawa ito'y magpalakas sa iyong pananampalataya. Fix not your eyes on the storm, but fix your eyes on Jesus, the lover of our soul, the author and perfecter of our faith, the one who has promised never to leave us nor forsake us. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Sapagkat dakila ka, dakila ang iyong pagmamahal, dakila ang iyong katapatan, dakila ang iyong pagkalinga sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa maraming mga panahon na mas pinili namin na tingnan ang aming problema kaysa tingnan namin kung sino ba ang kasama namin sa aming paglalakbay sa lupang ito. Despite our problems, despite our worries, despite our cares, may we never lose sight of the fact that you are in the boat with us. And there is nothing impossible with you. Nothing is too hard for you because you are the Lord Almighty. You are our Savior, our provider, our friend, our deliverer, our refuge, our strong tower, and nothing can separate us from your love. Nawa po, ang mga katotohanan ito ay magdulot sa amin ng kapayapaan sa harap ng unos sa aming buhay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Marami pong salamat sa inyong suporta at panalangin para sa ministeryo ng FEBC Philippines at nawa po ay mag-iwan po kayo ng komento or prayer request na maaari po nating dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.